Hi, hello guys. Doon po sa mga may printer na L121, kapag ganito po lumabas sa printing nyo, malamang marumi na po yung printer. So, panoorin nyo po guys kung paano natin ipipix yung ganitong issue. So basically, open nyo lang po yung printer nyo. Hindi ko na po pinakita yung paano i-open. So dito ipapakita ko po sa inyo na gumamit tayo ng syringe. Doon po yung sa tubo ng waste papunta doon sa waste pad. Tanggalin nyo lang po yun, tapos ipasok nyo lang po yung syringe, tapos i-manually nyo pong higupin kasi may time na hindi nag-automatic or hindi maganda yung daloy ng waste papunta doon sa waste pad. So kailangan tulungan nyo siyang higupin. So yan, ginagamitan lang po natin siya ng syringe. Medyo sa una parang matigas sa hatakin. So parang minsan siguro kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung pagdaloy dun sa waste pad is siguro may clog. So ang gagawin natin dito, yan, hinihigop natin yan. Tapos kuha lang po kayo ng lalagyan. Yan po, ang dami. Isipin nyo po yung na-stock na waste na yan. Kasi itong printer head, meron niyang dock. Doon sa dock na yun, doon sila nagpapahinga. After ng series ng printing, pupunta siya sa dock, tapos i-release niya yung dumi, tapos babalik ulit siya doon sa paper, magpiprint. So series po yun. Pagkatapos ng series niya, pupunta siya sa dock, lilinisin niya yung printer head niya, tapos i-release niya yung yung mga waste. So yan, ang dami nating nakuha. Lang po kayo rito, mag-ready ng tissue tsaka lagayan. So yung tissue po maganda kasi absorbent siya. Huwag po kayong gagamit nung mga tela. Tissue lang po. Kasi yung tissue i-absorb niya lahat yan. Absorbent kasi yan eh. So yan po yung yung duct. Yan yung part na yan. Tinama, ang dami po. So kaya nanggagano nangyayari yung print. Walang color, minsan isang color lang ng hindi lumalabas yung lahat ng color. So mangyayari malabo, tapos hindi mo makukuha yung color ng yan. Nagte-test tayo diyan habang nililinis natin yan. Parang tatimingin niyo lang po yung kasi mabilis yan eh. Yung series ng printing, tapos magpapahinga siya. Doon sa dock na yan sa gilid yan. Abangan niyo, timingan niyo lang. Yan, minsan naipit niya ako diyan. Para hindi masira yung printer. Huwag niyo pong gagalawin yung printer head muna. Kasi ang series niyan is marumi, kaya yung printing. Tayo diyan, nagprint ng series ng test. Yan, medyo madumi pa yan sa una kasi nililinis niya. Yan, so habang napiprint siya, yan nagbabago na po yung color. Noong una kasi bluish lang, walang ibang color. Kapag yan po yung nangyari sa printer nyo, puno na po yung dock. Kaya marumi, kaya hindi nyo nakukuha yung color. Kaya usually ang lalabas, minsan may mga ink na itim, kasi pag pinagsama-sama mo yung color, black ang lalabas. Yan po. So yan yung part na yan guys. Yan yung po yung lilinisin nyo. Idiinan nyo lang po. Safe naman po yan, di naman yan. Mas kasi yung printer head mas sensitive. Yan. So paunti-unti, tiyagain nyo lang po hanggang maubos. Hanggang makita nyo na po na malinis yan. Pag medyo nakikita nyo na yung may liwanag na doon, ibig sabihin medyo nabawasan na yun. Kapag medyo marumi pa rin, subukan nyo po uling higupin nung gamit yung syringe. Ayan. So kasi siyempre kung kailangan nyo na yung printer, tapos matagal kumuha ng technician, tapos siyempre may bayad din naman, hindi naman free yun. Tapos ipapadala niya pa yung printer nyo doon, maghihintay kayo mga ilang araw. Pero kung kailangan nyo na, pwede nyo naman po kasi mag DIY. Ingat lang naman, di naman to masyadong mahirap. Usually kasi itong L121, ito yung mga ginagamit ng mga basic na nagpiprint. So yun, after nyo malinis yung dock ng printer nyo, pwede nyo pong buksan yung ink pad, yung pinaka waste pad niya sa likod. So kasi possible po na kapag ganyan po, nalulunod yung yung dock dahil nga hindi umaagos na maayos yung
waste doon pupunta sa pad. Possible po na yung pad niyo puno na o matigas na, minsan ganun. Hindi na siya nakakahigop. So, pwede niyo pong buksan yan po sa likod. Yan yung tornilyo. So, isa lang naman ng tornilyo niya. Ipupush niyo lang yan yung ano na yan, pa kanan. Yan, ipupush niyo pa kanan para madali niyo matanggal. Kasi minsan, hindi mo matatanggal basta-basta yan. Parang kala mo may nakakapit. So, yan, pag na-push niyo po yan, makikita niyo po rito yung ink pad niyo. Yung ink pad po na to parang ano to, parang tissue na pinagsama-sama na matigas siya na parang tela. So ito pag matigas na to, ito nalabhan ko na to, nilaban ko to, binaliktad ko na nga to. So pinapakita ko lang sa inyo guys kung paano yan tanggalin. So kasi nung binuksan ko to, matigas na pala. Alam mo yung tumigas na hindi na dumadali pababa yung ano. Kaya pala ganun. Kasi yung iba, meron sila, ang ginagawa nila, tinatanggal na nila ito, nilalagyan nila ng bote. So yung bote na yun, nakikita mo sa labas. So pag napupuno, tatanggalin mo lang. Hindi katulad ng ink pad, is hindi mo nakikita. So magdedepende ka kung lumalabo na yung printer mo. So kapag ganun guys, pwede nyo po yung buksan yung likod na yan. Yan, isang tornilyo lang naman yan. Tapos, labahan nyo po kung wala pa kayong pambili o kung meron naman kayong extra, pwede nyo bumili ng bago. Pero kung pwede pa namang magamit, bakit hindi? So, lalaban nyo lang yun kasi sa akin to tumigas na talaga ito, kaya pala ganun. So, matigas na yung parang kala mo, chicharon. So, ganun pala yung kasi nga sa init. So, yun, kaya hindi na dumadali pababa yung kasi dadalo yan kapag hinihigop nung pinaka-tissue niya, yung ink. So, yun po yun. So, yan po yung pinaka-tube niyan. Yan, pwede nga kayo dyan maglagay ng bote. So, isisirinse nyo lang po yan, hihigupin nyo lang yan. So, para, katulad nung naunang inano natin, na hinihigop natin. So, malalaman nyo lang naman kasi na puno na or marumi na yung dock, tsaka itong waste pad, kung lumalabo na yung ng printer nyo. Yun na po yung sign kapag ilang colors lang lumalabas. Halimbawa, bluish lang o kaya pinkish, tapos wala yung ibang color. So, may nawawalang ibang kulay. So, yun po yun. So, ito guys, madali lang naman to. Ang mahirap lang dito yung pagbubukas ng printer.